This program is brought to you by Honda, Kawasaki, Suzuki, and Yamaha. Pag bakasyon, iba-iba ang trip nating mga rider. May mga iba na gusto ay bundok. May iba naman na mas trip ang beach. Pero may mga lugar naman na pwedeng pagsamahin ang bundok at beach. Pagdating din sa bikes, iba-iba rin ang panlasa ng riders. May iba na gusto ang ease of use at maneuverability ng scooters. At may iba naman na gusto ang power at speed ng backbone motorcycles. Pero may mga bikes naman na pwede pareho. Best of both worlds, ika nga. It's a class of bikes called underbones. Welcome back mga kamotor! Na-miss nyo ba kami? Ito na, the first episode of Ride Moto Season 2, the show for riders and soon-to-be riders. At marami pa kaming sorpresa para sa inyo, di ba Prof? Oo naman, marami tayong pupuntahan, marami tayong rides, marami tayong guest speakers, at marami tayong experiment. Marami tayong pupuntahan na mas malalayo pa. Nagustuhan nyo ba yung episode na bumiyahe kami papuntang vegan? Well, mas malayo pa ang mga pupuntahan natin gamit ang ating mga motor. Ano nga bang motor ang pag-uusapan natin today? Well, Prof, today we are featuring two popular models from one of the most popular motorcycle categories, ang mga underbone. You know, I love underbone. Very fuel efficient, perfect for weaving through traffic. At maganda ang performance pag long journeys. At pasok na pasok sa panlasa ng mga millennials. Alam mo, Prof, marami palang mga millennials ang nanonood sa atin. Talaga? At sila ang mahilig sa mga new experiences, new adventures, tulad ng pagmomotor, na hindi lang pangpasok panglakwatsa din. Kaya naman, nandito tayo today in the beautiful beaches of Baler, Aurora. Alam mo, salamat ka pala at inintay mo ako. Nag-ride ako rito para habulin ka. I enjoyed it sobra. Beautiful sceneries, yung kalye patag na patag tapos twisties. Ang sarap-sarap talaga. That's right, Prof. Susubok tayo ng kung ano-anong... Nakikita mo ba ang nangyayari sa likod natin? Look at those beautiful waves. Oo nga. Alam mo, buti na lang nandito ako. Narinig ko kasi surfing capital yata to. Maraming surfing. Kaya lang, patag muna ngayon. Sana mamaya, malaki yung alam, mag-surfing naman tayo. Susubukan natin ang surfing and we are gonna go riding in some of the most beautiful roads in the area. Perfect for riding and relaxing. Nabitin ako kanina. Can we ride some more? Aba, ano pang inaantay natin? Let's ride na! Ito ang 2019 Yamaha Sniper 150. Last year, na-feature na rin natin ang predecessor nito in a head-to-head with the Suzuki Raider 150. This year, mas pinatindi pa ng Yamaha ang features ng Sniper 150. This bike is designed to be super maneuverable in urban settings. Thanks to its narrow profile, it can easily weave through traffic. Pero with its powerful 150cc engine, it can also provide much-needed oomph sa highways. In terms of looks, maangas din ang Sniper with its sweeping angles and aggressive front designed to slice through the air. Ito naman ang Honda RS 150R. Ito ang pantapat na underbone ng Honda sa Sniper at Raider. Pagdating sa forma, malakas din ang dating ng bike na ito. Headlights pa lang, kita mo na ang racing heritage ng RS 150R. Sa Honda kasi, pag may R ang isang model, ibig sabihin race ready siya. Pero di naman ibig sabihin nito na mahihirapan ang beginner rider sa RS 150R. Like the Sniper, this bike was also designed as a reliable commuter bike, but with an obvious edge. Ang bayan ng Baler sa Aurora Province ay kilala bilang isang surfing destination. Dahil nasa tabi lang ito ng Pacific Ocean, nakakakuha ito ng malalaking alon halos all year round.
Pero kahit hindi surfer, pwede mag-enjoy sa super gandang beaches ng Baler. Kung gusto mo rin mag-unwind at mag-relax sa berdeng kapaligiran, Baler is the place for you. Habang nasa east side ng Baler ang Pacific Ocean, nasa west side naman ito ang matayog na Northern Sierra Madre Mountains. Kung rider ka, mag-e-enjoy ka rin sa napakagandang highways ng Baler. Ang ganda ng ride destination natin ngayon, ano, Prof? Naku, Paolo, champion talaga. I love this place. Pwede tayo mag-swim, mag-ride, tsaka mag-surfing. Kaya lang, nakakainis eh. Ikaw lang nag-ride eh. Pasensya ka na, Prof. At ang ganda ng ride na yon. Huwag kayong bibitaw mga kamotor dahil ipapakita namin ang ganda ng mga kalye dito sa Baler, Aurora. At ipapakita rin namin kung ano ang mga pwede nyo gawin kung kayo ay magbakasyon dito. Correct, tama ka dyan. Pero huwag natin kalimutan, pag-uusapan din natin at sasampulin ang Yamaha Sniper 150 at ang Honda RS 150R. Kaya stay tuned lang mga kamotor. Magbabalik ang ride mo to. Let's ride na! Up next, kikilatisin natin ang features ng 2019 Sniper 150 at RS 150R. Sino kaya sa kanila ang mas mabilis at mas astig sa cornering? At saan okay kumain dito kasama ang tropa? At ano naman kaya ang eksperimentong niluluto ni Prof? Abangan yan sa pagbabalik ng Ride Mo To. This program is brought to you by Honda. Welcome back mga kamotor. Eto na, pag-aaralan na natin ang Yamaha Sniper 150 at ang Honda RS 150R. Now, na-feature na natin ang previous model ng Yamaha Sniper 150 at mukhang mas lalo pa siyang in-improve in this current 2019 version. Mas aerodynamic na ang kanyang bodywork. Pinalapad na ang front wheel at sumama rin ang fender na mas malapad na rin. We have a triple lamp na LED at LCD na ang kanyang instrument cluster or display. Meron din tayong konting aesthetic touches tulad netong textured blue panel with contrast stitching dito sa ating upuan. Poging-pogi, di ba? Prof, may idadagdag ka ba? Prof? Oo, meron ako madadagdag. Oh. Wala masyadong nagbago. Meron akong konti ko dito. Basahin ko lang siya. Wala masyadong nagbago dito sa makina ng Yamaha Sniper. Nakasulat dito sa spec sheet niya. Single overhead cam, liquid cooled engine pa rin siya with 149.7 cubic centimeters of displacement in the engine. Nakakabit siya sa isang 5-speed constant mesh gearbox, kaya mabilis siya. Nagde-deliver siya ng 11.3 kilowatts of power at 8,500 RPM and ang torque naman niya ay 13.8 Newton meters of torque at 7,000 RPM. Fuel injected pa rin ang kanyang fuel system at nag-hold pa rin siya ng 4.2 liters of gasoline. Huwag din natin kakalimutan, inayos nila yung front suspension para maiwasan yung bottoming out na meron yung previous generation nito. Okay? Okay. Napagod ako sa mga facts and figures mo, Prof. Pero it looks like lahat ng features na nagustuhan natin in the original Sniper ay nandito pa rin at mas lalo pang pinaganda. Alright, ngayon naman, kilatisin natin ang mga features ng Honda RS 150R. According to Honda's website, well, the standout features of this bike are its very sporty styling. Tignan nyo naman ang pogi ng dating. Pansinin nyo ang mga graphics, very MotoGP inspired. Futuristic ang kanyang LED headlamp, full digital display at malaki ang kanyang disc brake dito sa harap. Narrow ang kanyang upuan for easy access to beginners at malinis na ang undertail. Plus integrated na ang brake light at signal lights. Di ba, Prof? Prof! Prof! Gising! Ano ang madadagdag mo? Okay. Okay, maganda usapan yan. Ito Honda RS 150R na to, halos pareho lang din sa previous generation na. Meron akong spec sheet dito nakasulat. Okay, double overhead camshaft liquid cooled engine pa rin siya hanggang ngayon with 149.7 cubic centimeters of displacement. Malaki yun. 6-speed constant mesh gearbox, 6. So that's pretty good. 11.5 kilowatts of power at 9,000 RPM with 13.5 Newton meters of torque at 6,500 RPM naman. Fuel injected din siya and 4.3 liters of gasoline in the tank. So okay din siya, halos pareho din siya. Ano naman, Prof? Sumakit na naman ang ulo ko dyan Yeah, sa mga pabalik ako sa scientific tulog. specs. Wait, teka lang, Prof. Matanong kita, binanggit mo ang single overhead cam at
double overhead cam. Ano mang pinagkaiba ng dalawang yon? Maganda usapan yan. Gusto ko yung usapan na yan. Ang single overhead camshaft, mas malakas ang torque. Ang double overhead camshaft naman, mas umaabot ng higher speeds. Basically, yun yung kaibahan nilang dalawa. Okay? Parang alam ko na ang sinasabi mo. Nararamdaman ko yan. Yes! Yun yung difference ng dalawang yan. So these are two very stylish and very capable bikes na hindi lang pang commute, pang sports pa. Ayun, ito pa ang boxing. Puro kakalawa, matutulog na ako malo. Sa Wheeltech, Cabanatuan namin sinimulan ang trip namin ni Prof to Baler. Mula dito, more than 100 kilometers lang naman ang layo ng Baler, Aurora. Actually, may dalawang ruta mula Cabanatuan papuntang Baler. Ang isang ruta, dadaan sa bayan ng Pantabangan, kung saan nakatayo ang sikat na Pantabangan Dam. Aabot din ng around 126 kilometers ang ruta na ito. Ang isa pang ruta naman ay dadaan sa bayan ng Bongabon. Aabot naman sa 116 kilometers ang ruta na ito. Pero mas pinili namin ang ruta ng Pantabangan para makita ang landmark na dam ng lugar na ito. Ang Sniper 150 ay napaka-versatile. Styling is very sporty lalo na when viewed from the rear. Maporma ang malapad niyang gulong at malaki din ang naitutulong nito sa comfort and cornering grip lalo na pag nagkasarapan na sa twisties. Very smooth for a single ang kanyang power delivery, lalo na sa stop-and-go city traffic. Maraming useful information ang nakukuha from the new gauge. Malaki ang tulong ng actual consumption reading para sa mga mahabang biyahe. Komportable ang kanyang seat with good grip from the new contrast panel sa seat cover. Ramdam mo ang racing heritage at inspiration ng Honda RS150R mula sa styling hanggang sa kanyang torquey character. Dahil sa 6-speed ang transmission nito, maganda ang acceleration, lalo na from a standing start because of its short first gear. Dahil nga mas race-inspired ang styling at ergonomics ng RS150R, medyo makitid ang seat niya para mas madaling mag-transition from side to side, lalo na pag kumukurbada na sa twisties. Pero hindi naman masyadong na-compromise ang long ride comfort. Naka-clip-on style handlebar siya na medyo mababa, mas pabor sa mas maliit na rider. But taller riders can make easy adjustments to find a comfortable position. Pagdating sa braking, ramdam mo ang extra bite ng large rotor ng RS150R. After a very long ride, finally narating din namin ang Sabang Beach ng Baler, kung saan kami mag-o-overnight. Ay, panalo talaga yung ride na yun. Ang saya, di ba, Prof? Alam mo, masaya talaga para sa'yo. Eh, asan ka ba? Inantay kita. Hindi ka dumating. Kaya nauna na ako dito. Asan ka ba? Alam mo naman ako meron ako laging inaasikaso, meron akong ineksperimento for the sake of science and our viewers. Ayan ka na naman sa mga eksperimento mo, Prof. Nakakasira ng barkadahan natin yan eh. Pero anyway, late na rin lang pero nakahabol ka pa rin. Ano ba ang una mong gustong gawin natin? Uy, alam mo, napapansin ko medyo ginagabi na tayo rito. Nagugutom na ako. Kumain na kaya tayo? Actually, tama ka, Prof. Gutom na rin ako eh. Ha? Kaya mamaya guys, isasama na lang namin kayo ni Prof sa aming exploration dito sa Baler. At ibibigay din namin ang aming verdict dito sa dalawang underbone bikes on feature in this episode. At may eksperimento ka ba? Of course, kaya nga ako hindi nakasama sa ride eh. Meron akong ginagawa na meron matututunan ng ating mga viewers na magagamit nila in their everyday riding. Ayan, kaya huwag kayong aalis guys. Magbabalik ang Ride Mo To, the show for riders and soon to be riders. Kain tayo. Ayun tayo. Dito daw ang masarap na pagkain. Sorry. Okay. This program is brought to you by Yamaha.
Prof, mukhang masarap dito ah. O ano? Let's eat na! Sikat ang Baler for its beaches, pero bukod sa beach, marami pang pwedeng puntahan sa bayang ito. Para sa mga hindi madaling malula, nandyan ang Baler Hanging Bridge. Tinatawid nito ang tibang Sabang River. Konting ingat lang dahil umuugoy ang hanging bridge tuwing may dumadaan dito. Nandyan ang simbahan ng Baler. Simple lang ang itsura ng simbahan, pero makasaysayan ito. Itinayo noong pang 1611 ng mga Franciscan missionaries. Kakaiba ang construction nito kasi kasama sa mga materials na ginamit dito ay coral stones at honey. Noong Philippine Revolution, dito nagtago ang mga sundalong Kastila matapos mapalaya ng mga revolusyonaryo ang Pilipinas. Tinawag na Siege of Baler ang laban sa pagitan ng mga Kastila na nagtatago dito at mga Pilipinong gustong pasukin sila. Di kasi alam ng mga Kastila noon na natalo na ng Pilipinas ang Espanya at sumuko na ang Spanish Governor General. Mayaman talaga ang kasaysayan ng Baler at ang isa sa mga paboritong puntahan ng mga bumibisita rito ay ang Museo de Baler. Uy, kilala ko to ah. Manuel. President Quezon. Oy, ma'am, good morning. Yes, hello. Good morning po. Welcome po sa Museo de Baler, kung saan po ang hometown ni Manuel Luis L. Quezon. Marami po kayong mga madadagdag kaalaman sa pagpasok niyo po dito sa Museo de Baler sapagkat ito po ay isang historical places po. Makikita dito ang ilang artifacts mula sa Spanish colonial era, tulad ng mga liham ng mga Catholic missionaries na pumunta dito. May mga paintings din at models ng Spanish galleons. May mga litrato din ng mga katutubong Dumagat at Ilonggo na original inhabitants ng lugar na ito. Makikita rin ang mga litrato ng iba't ibang hayop at halaman na nabubuhay sa Sierra Madre Mountains at paligid ng Baler. Kabilang na dito ang pambansang ibon ng Pilipinas, ang haribon o Philippine Eagle. Prof, historical site dito sa Baler. Alam mo ba na ito ang bahay ni Aurora Aragon Quezon, asawa ni President Quezon? At alam mo ba na noong unang panahon na pinanganak si Doña Aurora, nipahat lang yan. Oh, In-upgrade na lang. Ganda! Isa pang puntahan dito sa Baler ay ang bahay ni Doña Aurora Quezon. Kay Doña Aurora ipinangalan ng probinsyang ito. At makikita sa bahay ni Doña Aurora ang ilang litrato, painting at mga kagamitan mula sa panahon ni na Presidente Quezon. Pag bumisita ka dito, para ka nang sumakay sa time machine at napunta sa panahon noong mga Amerikano. Pero syempre, ang pinupuntahan talaga dito sa Baler ay ito. Ang beaches niya kung saan pwedeng mag-surfing. Dahil buhangin at hindi mabato ang ilalim ng coastal area dito, sinasabing beginner-friendly ang beach ng Baler. Pero friendly kaya kay Prof ito? Pwede kumuha ng instructor for 350 to 400 pesos kada oras. Kung medyo marunong ka na mag-surf, pwede namang umarkila ng surfboards mula 200 hanggang 400 pesos depende kung gaano katagal mong gustong maglaro sa dagat. Pinakamaganda ang wave sa Baler sa amihan season. Pero kahit habagat, masaya pa rin mag-surf dito. Di ba, Prof?
Hello. Uy! Ano Prof! ka ba? Wait, handa ka na ba? Oo naman, kita mo naman at nandaan ako. May kasalanan ako sa'yo, Prof. Naiwan ko yung board shorts ko dun sa tirahan natin, kaya ka na muna bahala sa surfing, okay? Enjoy! Hang ten! Anak! Basta ako, ready na ako. Surfing. Prof, hindi ka na naman nakasama sa ride, ha? I hope sulit ang ginawa mong experiment na yan. Tungkol sa ano ba yan? Alam mo, gusto ko man ikwento sa'yo, mas maganda makakita mo. Ito papangako ko sa'yo, matapos mo siyang mapanood, ma-entertain ka, meron kang matututunan in terms of safety. So, let's watch na. Magandang araw mga ka-riders! Maganda ang eksperimento natin today. Minsan, nafa-flat tayo. Pako, bakal at kung ano-ano pa. Pero ngayon, titingnan natin, madali ba talaga tayo ma-flat pag bubog ang pinag-uusapan? Ako, gusto ko malaman, kaya ba talagang ma-flat kaagad? O may oras pa ba tayong remedyohan yon bago tayo ma-flat? Especially in an emergency situation na hindi mo kayang iwasan kaagad yung bubog na nakikita mo sa kalye. Yun yung titingnan natin ngayon. So, mag-experiment na tayo! Aha! Yan mismo. Ito mismo yung gusto kong makita. Mukhang bumaon. Pero tingnan natin kung bumaon ba talaga para mag-flat o hindi. Nakikita nyo yan? Maliit. Kasi nababasag ng rubber tsaka yung bigat ng bike, yung bubog bago siya maka-penetrate dun sa rubber. At pumasok siya dun sa flat side. Tingnan pa natin yung ibang parts. Mukhang malinis, mukhang wala, hindi pumasok. Tingnan natin yung likod, baka may damage din yun. Mukhang malinis. Ito yung naiisip ko. Masyadong mabigat yung bike, masyadong matigas yung rubber para mag-penetrate yung bubog. Yung susunod natin gawin, high speed naman ang konti over yung bubog. Tingnan natin kung may effect yun. Let's try the next one. Wala! Last one, mag-hard brake ako sa bubog. Tingnan natin kung magpe-penetrate yung broken glass dun sa gulong natin. Excited na ako! Mukhang wala. Wala talaga. Okay, maganda itong na-discover natin. Yung bubog, nababasag siya bago siya mag-penetrate, kaya hindi pumapasok. Pero disclaimer lang, ang point lang dito is kung emergency situations at nakita mo may bubog sa kalye, imbis na iwasan mo, baka mas dangerous pa yon, daanan mo na lang. Stop the bike, check the tires, baka may kumapit na bubog dyan, tanggalin na ninyo para hindi siya baon ng baon. Sana meron kayo natutunan dito sa eksperimento natin ito. Ako, meron ako natutunan. So, I'm Prof. M of Ride Moto. Let's ride! Alam mo, Prof, tama ka. I was not only entertained, marami nga akong natutunan sa eksperimento mo. Alam mo, buti na lang at nakinig ka. Yun lang naman ang ninanais ko. Magbibigay ako ng impormasyon for your safety and the viewers. O paano mga kamotor, i-share naman kaya natin, Prof, ang ating verdict dito sa mga feature nating underbones in this episode. Correct. Kung naghahanap kayo ng super smooth at swabing power delivery, dito nyo yan makikita sa Yamaha Sniper 150. Alam mo, naramdaman ko yan. I like that. I also like yung torquiness nito. Pareho lang sila in terms of specs, pero pag binira mo yung throttle, ramdam mo, it's torquey. Gustong-gusto ko yun. Magkaiba Fun. nga ang feeling nila, no? Magaang. Ang isa pang na-appreciate ko dito is yung pinalapad na front wheel ng Yamaha. Gumanda ang handling,
Sumama rin ang wider front fender na wala nang bottoming out ngayon. And additionally, ang ganda ng front niya, ang lapad. It looks like a bigger bike. Gusto ko naman dito, it's narrow. Very, very useful siya pag traffic, tsaka yung mga singit-singitan. Ang dali niyang i-maneuver. Pabor na pabor. Pabor na pabor. I love it. At ang mga features na nadagdag dito, super nagustuhan ko din. Triple LED headlamp at ang bagong LCD display. Ang daming information na pwedeng pindot-pindutin. Nakakagigil. Alam mo, very useful yung mga information na yan. But I also like yung simplicity nito. I am a simple guy. And simple dashboard, everything I need, one look. Gusto ko rin yan. Gets my vote. Parang nakikita ko na, Prof. Sa pag-uwi natin, dito ako sa Yamaha Sniper 150 sasakay at dyan ka sa Honda RS 150R Paano? sasakay. Uwi na tayo. Huwag naman. Nakikita mo ba to? Ang ganda-ganda rito. Let's stay one more day. May 2 days. Prof, Kennedy, ang dami pa natin gagawin. Ang dami pa nating bikes na i-review. Nandyan ang Kawasaki versus 650, ang Honda CB500X at marami pang iba. Ang dami natin gagawin. Sige na, Paolo. Please. Look at the view. Smell the air. It's wonderful. Please. Okay, fine. One more ride. Mga kamotor, abangan nyo na lang ang part 2 ng aming adventure dito sa Aurora Province. Happy? Very happy. Thank you so much. And I hope happy din kayo sa aming first episode sa aming second season dito sa nag-iisang show for riders and soon-to-be riders, ang Ride mo to. Let's ride na. This program is brought to you by Honda, Kawasaki, Suzuki, and Yamaha.